Yo guys, kumusta kayo? Sir Lupet here. Mag-aalas 12 na ng gabi ngayon and naisipan ko na simulan muli ang pagbo-vlog. So, dito lang. So, currently ay gumagawa ako ng cabinet and then itataip ko. Ito yung bali parang magiging pinto niya dito. Yan, sakto sa inyo, di ba guys? So, habang ginagawa ko to, yun. Gusto ko lang magbigay ng mga insights tungkol sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, ang paksa natin ay tungkol sa'yo, no? Tungkol sa'yo, ikaw, lalaki. Simulan na natin. Kung nakikita mo yung sarili mo, no? Kung nakikita mo yung sarili mo na someday gusto mong magkaroon ng pamilya, gusto mong mag-asawa, no? Kasi bakit? Paano ko nasabi? May mga panahon kasi minsan na may mga nai-scroll, kapag nag-i-scroll ka sa social media, may mga nakikita ang mga post, 'di ba, na parang naiengganyo ka na maranasan, 'di ba? Like for example, ako, iniisip ko yung kung gaano kaastig kapag nagkaroon ka ng anak na babae. Parang ganoon, di ba? So, marami pang iba. Like, parang gusto mo na magkaroon ng strong bond with your son pagdating ng panahon. Di ba? Kung nakikita mo yung sarili mo na nandun ka sa sitwasyon na ganun pagdating ng araw, ibig sabihin, meron kang calling to be a daddy, to be papa, tatay, someday. Karamihan kasi pagka merong ganun, parang malayo pa lang, pinapakita na sa'yo ni Lord yun na parang someday magiging ganun ka. Kaya parang nangyayari, naging interested ka sa mga ganong bagay. So, for me, kung meron kang mga ganong klase ng parang aspiration or somewhat parang goal, no? Simulan mo nang ayusin yung buhay mo. Kung lalaki ka, simulan mo nang ayusin yung buhay mo. And itong mga bagay na sasabihin ko, ilan ito sa mga bagay na pwede mong gawin. Mga bagay na kapag ginawa mo is parang somewhat somehow, unti-unti mo nang inaayos yung buhay mo. Una, kung ikaw ay nagmula sa pamilya na kung saan yung tatay ay masasabi kong supot, patawarin mo na yung tatay mo, no? Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa tatay mo. Like, kasi ganyan ako dati. Like, parang iniisip ko, bakit kasi ganun yung tatay ko? Parang ganun. Like, sana nag-effort siya. Sana nag-take siya ng risk. Sana tinanggap niya yung mga opportunity. Like, merong mga offer na mag-work siya sa abroad pero hindi niya tinanggap, yung mga ganun. So, meron sa akin na parang hinanakit na sana naging malakas sana yung loob niya. Then, na-realize ko, hindi ka makakapag move forward sa buhay na to kung marami kang regrets o hinanakit sa mga tao. So, naisip ko, tanggapin na natin. Hayaan na natin na ganun. Wala na rin naman tayo magagawa. Kasi, hindi na natin makokontrol yung past, yung nakaraan. So, ang pwede natin makontrol is yung ngayon. Di ba? Yun, pwede nating maayos yun. Ay, sorry. Yun, so, yun yung nakikita kong pwedeng gawin. Kung yung tatay mo man ay naging support, patawarin mo na siya. And then, move forward ka na sa ngayon. So, lahat ng mga bagay na nakita mo na you feel na hindi naman
nakakatulong dun sa growth or sa buhay mo ngayon, na kung saan yun yung ginawa ng tatay mo, hayaan mo na. And then take it like this. Para bang ikaw naman ngayon. So, paano naman ngayon na ikaw na yung nasa sitwasyon? Anong gagawin mo? Yan. Parang ganun. Yun yung ibig kong sabihin. Paano naman ngayon na ikaw na yung nasa sitwasyon? So, kamusta ka bilang tatay? Yun. Di ba? So, kung binata ka ngayon, single ka, so maganda mong gawin ay mag-focus ka muna sa sarili mo, and kailangan maintindihan mo kung ano ba ang tungkulin ng isang haligi ng tahanan ng ama. So, syempre, ang tungkulin ng tatay, ang tungkulin ng ama ay mag-provide, no? Bilang lalaki, dapat meron kang tinatawag na provider mindset. So, pag sinabing provider mindset, alam mo na sa hirap at ginhawa, kailangan mong kumayod. Kailangan mong kumita ng pera para sa ikabubuhay ng pamilya mo. So, magpo-provide ka. Kumbaga, parang kung ikaw yung tricycle driver, hindi ka uuwi nang wala ang napasada. Parang ganun. Kasi, kung iti-trace back mo sa panahon dati, hindi naman ano yun, yung para let's say yung mga lalaki noon, kailangan nilang mangaso. So, hindi sila pwedeng umuwi hanggat wala silang huli, kasi mamamatay sa gutom yung asawa nila tsaka yung mga anak, di ba? Ganun. Wait lang 50, 25, 3.5, 28.5. Yan. So, nagko-compute kasi ako, may sinusukat ako. So, di ba? Hindi mo pwedeng tanggapin sa sarili mo na hindi ka makakapag-provide. Ikaw ba papayag ka? Nakikita mo yung anak mo someday namamatay sa gutom. Matatanggap mo ba yun? Di ba? So, ilan yan sa mga bagay na mahirap tanggapin, and hindi deserve ng anak mo yun. So, kailangan mong tatagan, kailangan mong tibayan. So, sinabi ko kanina, kung meron kang galit o hinanakit sa tatay mo, patawarin mo na siya. Now, ayusin natin yung buhay mo ngayon. So, dapat magkaroon ka ng tinatawag na provider mindset. So, pag sinabing provider mindset, alam mo yung tungkulin ng isang tatay. Alam mo yung tungkulin ng isang lalaki, no? Na kumita ng ikabubuhay. So, kasama na yun. And then, pangalawa, kailangan alam mong mag-protekta sa pamilya mo. Like for example, paano kung sa kalagitnaan ng gabi merong magnanakaw, tapos gustong pasukin yung bahay nyo, and talagang baka gusto pa kayong patayin, di ba? Anong gagawin mo pagka ganun? Di ba? So, bilang lalaki, instinct natin na protektahan yung mga taong mahalaga sa atin. So, ibig sabihin, kung dumating ka sa sitwasyon na ganun, kailangan naka-ready ka physically, literal. Kailangan may muscle ka, kailangan magpalakas ka ng katawan. Kailangan mabilis kang kumilos. The same thing kapag dumating yung mga disasters, bagyo, lindol, di ba, mga ganyan. Kailangan handa ka palagi. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, pag yung lalaki, tabatchoy, mga ganyan, paano makakilos ka agad yun, di ba? So, kailangan, yung taba mo, i-convert mo into muscle yan. Gawin mong muscle yan, par. So, kasi, masasabi ko, masasayang yung pamilya na bubuuin mo kapag nag-asawa ka tapos supot ka.
Kaya maraming lalaki ngayon ang yon iniiwan ng mga partner nila kasi supot eh, di ba? Eh yung mga babae lagi lang naman silang pipili kung sino yung best sa ating mga lalaki. Ganoon lang naman ang utak ng isang babae. Pag nakita niyang susupot-supot ka, huwag ka na magtaka pag umalis yan, pag iniwan ganyan. Kaya kailangan maging masipag, kailangan maging matyaga, kailangan maging matiisin pagka lalaki ka. Ganun yan. Kasi pagka nakita ng babae na matyaga, masipag, matiisin ka, makikita mo magsasubmit siya sa iyo eh. Susunod siya sa iyo. Pero kung hindi nakikita ng babae na masipag, wala eh. Kasi isipin nyo, para sa akin, wala pa rin tatalo sa pamilya kung saan yung nanay ay full-time mom. So pag sinabi kong full-time mom, kumbaga, yung nanay, nasa bahay lang siya. Wala siyang trabaho, as in full-time mom siya. So, bakit ako naging interesado doon? Kasi, kung titignan mo yung mga pamilya, disenyo ng mga pamilya noong 70s, 80s, o baka hanggang 90s. Lahat ng mga nanay nasa bahay lang. At yung mga tatay, sila talaga yung naghahanap buhay. Sila talaga yung mga nagtatrabaho. Ngayon, nangyari na lang yung ganyan ngayon na yung mga babae ay nagtatrabaho kasi ngayon, so di maipaliwanag na dahilan, pero sa susunod pag-aaralan natin yan, bakit nagiging supot yung mga lalaki. Dumami yung mga supot na lalaki. So, imbis na sila yung kumikita ng malaki, bigla nawala yung focus nila sa trabaho nila. Hindi na sila effective. So, anong nangyari ngayon? Parang nadismaya yung mga kababaihan. So, mas mabuti na lang ako na lang yung magtrabaho. Tapos nung nagkaroon siya ng opportunity na magtrabaho, mas malaki yung kinikita niya kasi tanggapin natin, mas madaling matatanggap sa trabaho yung mga babae. Meron silang advantage kasi meron silang ganda eh. So, mas madaling matanggap sila at maraming mga job opportunity para sa babae. So, ngayon alam na natin yung bagay na yan. Nakikita mo na pag ang lalaki susupot-supot talaga, wala kang magagawa. Pag yung misis mo nagsabi na magtatrabaho ako, kulang kasi yung sinasahod mo para sa pamilya natin. Ay, pag sinabi ng babae yun, wala ka na talagang magagawa. Susunod ka na lang. Imbis na dapat yung babae ang sumusunod sa'yo bilang lalaki, ikaw yung susunod sa kanya. Hanggang sabihin mo, sige, ikaw na lang yung magtrabaho dito sa bahay. So, nagkapalit na, di ba? Babae dapat yung nasa tahanan. Ngayon, babae na yung mga ngaso para may makain yung pamilya. Di ba? Hindi kasalanan ng babae yun eh. Kasalanan nating mga lalaki yun. So, better thing or mas magandang bagay na nakikita nating the better thing to do is ikaw na lalaki na nanonood ngayon, sikapin mo na wag maging supot, no? Sikapin mo na mag-improve para sa sarili mo, para sa pamilya mo buuin mo someday. Sasabihin ko sa'yo, pag nakita ng babae na responsable ka, sabihin ko sa'yo, ang hirap mong iwanan bilang lalaki. Mahirap kang iwanan pagka responsible ka. So, ayun. Tatandaan nyo yan. Lalo na kung nakikita mo yung sarili mo na pagdating ng panahon, mag-aasawa ka. Huwag mo nang hintayin yung panahon na yun tapos doon ka pala mag-i-improve. Now is the time. Improve mo na yung sarili mo. Ngayon pa lang. Pag tinignan mo sa internet, ang daming mga paraan kung paano i-improve yung sarili.
Pero, focus lang tayo sa tatlong bagay. Money, energy, and time. Yan, or yung tatlong T. Time, treasure, and talent. Para sa akin, time. No? Check mo nang maigi sa napupunta yung oras mo. Napupunta ba yan? Sa tulad nito, ayan, gumagawa ako ng pinto habang binablog ko to. Yung time mo, nagagamit mo ba siya ng maayos? Para sa mga makabuluhang bagay, para sa self-improvement mo. Treasure, yung pera mo, saan napupunta? Baka naman habang pinapanood mo to, nagve-vape ka, nagyoyosi ka, umiinom ka, scroll ka ng scroll social media. Saan napupunta yung treasure mo? Diba? And then, talent. Yan yung lakas na meron ka. Nagagamit mo ba yan for the glory of God? Nagagamit mo ba yan para i-improve yung sarili mo? Kasi kung hindi, sayang ka par. So, since umabot ka sa part na to ng video, nakikita mo na pumupungay na yung mata ko kasi kanina pa ako nagkikwento. Siguro nakakaramdam na ako ng antok, pero hindi, kailangan ko tapusin to eh. Ganon bilang lalaki. Bilang lalaki, tungkulin mo na magbigay ng comfort sa babae. Yun lang naman ang gusto ng babae. Pag nabigay mo yung convenience, yung comfort sa kanya, yung care, I don't think kung iiwan ka pa niyan. Ewan ko. Baka may mental condition na siya pag iniwan ka pa niya, pero pag nabigay mo yung comfort, yung convenience, yung care sa babae, magkukulit na lang, i-reciprocate niyan, ibabalik niyan sa'yo. Diba? Kapalit ng loyalty, respect, yan. Pero sa ngayon, feeling ko tong video na to ay hanggang dito muna. Hanggat maaari ayoko ng mga video na mahaba kasi hindi mo naman papanoorin eh, diba? So, siguro iti-trim ko na lang ito, puputulin ko into sections. Then, I hope nakatulong sa'yo bilang lalaki. And I hope supportahan mo to mga ganitong klase ng video kasi we have to spread masculinity sa mga lalaki ngayon. Kasi karamihan sa mga lalaki nagiging feminine na. So, hindi pwede. Bawal ang support. So, hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood and share mo to sa mga kaibigan mo na paramdam mo is lalaki sila pero wala silang direksyon sa buhay. And kung babae ka man, pwede mo pa rin panoorin tong video na to, syempre. Kasi magiging guide mo to para next time na pipili ka ng partner, makilatis mo ng maigi, makilatis mo ng maayos. So hanggang dito muna. This is Sir Lupet. Nagsasabi na sa bawat problema meron solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption. Dahil darating ang araw, lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna, ingat, nasan ka man, God bless you and goodbye for now.